Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, inumpisa natin ang bagong linggo sa pamagitan ng kapistahan ng mga arkanghel, si San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Siya'y nagpapadala ng mga espiritual na nilalang. Kahit na hindi natin sila nakikita, nararamdaman natin ang gabay nila. Kaya naman para tayo makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, kilalanin natin ang ating mga pagkukulang. Ang mga pagkakataon na kung saan hindi tayo nakinig at sumunod sa ating mga anghel. Sa mga pagkakataon na kung saan mas sinundan pa natin ang tawag ng masama. Kapatid, hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para matanggap natin buo ang kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at ng mga tao. Para mo ng awa ipagkaloob ng buhay namin sa lupa ay pangalagaan na mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumababa ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon,
pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubuni. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginooy purihin ng lahat ng mga anghel na tapat at masunurin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nang makita ni Jesus si Nathaniel, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kesa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki na nagmamaneho isang araw. Bigla-bigla, nagpakita daw ang angel of death dun sa tabi niya. At sabi po ng anghel ng kamatayan, "Tara na, sama ka na sa akin." Nagmamakaawa daw po itong lalaki. Sabi niya sa anghel, "Bakit naman po? Pagkabata-bata ko pa. Marami pa akong pangarap. Wala naman po akong bisyo. Healthy naman po ako. Wala akong sakit. Wag muna." Sumagot daw po itong anghel sa kanya. Sabi, "Yung misis mo sa bahay, nakita niya yung cellphone mo na iwan mo. Binabasa na niya yung mga messages mo." Sumagot daw po itong lalaki, sabi niya sa angel of death, "Ganun po ba? O sige po, tara na, bilisan mo," sabi niya sa kanya. Mas takot pala sa misis niya, itong mister, kesa sa kamatayan. Mga kapatid, ngayon po pinagdiriwang nating kapistahan ng mga arkanghel, sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Maraming mga anghel ang Diyos at iba-iba po ang papel nila sa buhay natin. Kapag sinabi pong anghel, usually ang iniisip po natin ay parang mga cute na baby na meron pong pakpak. Hindi po ba? But in the Bible, angels are not chubby babies. Rather, angels are mighty extensions of God.
They are spiritual beings created to serve God and to serve us. That is how God loves us. Today we are celebrating not just the angels of God, but His archangels. Iba po ang mga anghel sa mga arkanghel. And the archangels are a reminder for us that we are never alone. That God sends His holy angels to protect, to guide, and to heal us. First, Michael is the angel for our protection. Si San Miguel po ang anghel na nakikilaban sa masama. Kilalang kilala natin siya dahil ang kanyang larawan ay nakatatak sa alak. Hindi po ba? Saint Michael is a warrior. Hindi naman po lahat ng mga anghel ay may sandata na hawak-hawak. Tanging si San Miguel lang po, basahin nyo ang Biblia, ang may hawak pong espada. At sa lahat po ng mga anghel, si San Miguel ang pinakamakapangyarihan. Saint Michael is usually sent by God to finish a job. Si San Miguel po ang sinusugo ng Diyos para labanan ang masama, ang demonyo. At kapag lumusob si San Miguel, hindi na siya nakikipag-usap sa masama. Saint Michael does not negotiate with the evil one. Saint Michael attacks immediately. Agad niyang pinupuksa ang masama. Si San Miguel, isa sa mga pinakamalakas na anghel ng Diyos. At siya ang tagapagtanggol natin kahit na tayo'y mahihina. Bakit? Dahil tayong mga tao, mga minamahal ng Diyos, ay binalot sa dugo ni Kristo. At dahil nasa atin ang dugo ni Kristo, nililigtas tayo ni San Miguel Arcangel sa kapahamakan. Alam ng Diyos, hindi lahat ng laban natin ay kaya natin. Marami tayong mga temptation sa buhay, meron tayong mga pagsubok, marami din tayong mga taong nakakasama. Ang hirap pakisamahan, ang hirap intindihin. Di po ba? Baka katabi nyo sila. It is important that we pray every day. We say, Saint Michael, defend us in battle. Because the lesson is, when life is like a battle, remember, God sends His warrior angels to fight for us. Kapatid, hindi mo kailangan mag-isang lumaban sa buhay. Meron kang kasama, hindi mo man nakikita, pero nandyan siya sa tabi. At pagtatanggol kanya. But secondly, Saint Gabriel, the Archangel, is the messenger of God. Maaaring masabi po natin na si San Gabriel ay ang text messenger ng Diyos. Kung maalala niyo po sa Ebanghelyo, si San Gabriel ang anghel na nagdala ng balita kay Zacarias at sa ating mahal na ina, si Maria. Question lang po, sino po sa inyo ang mahilig sa chismis? Taas po ang kamay. Nahihiya pa. Pero nakikita ko, nakangiti ang iba. Aminin natin na marami sa atin hilig ang chismis. Ano po ang patunay dyan? Buksan nyo lang po ang YouTube. Pag showbiz na ang pinag-uusapan, mas mataas pa po yung viewership kesa sa ating mga misa. Hindi po ba? Ang hilig nating nakikialam sa buhay ng iba. Pero mag-ingat po kayo mga kapatid. Dahil ang chismis ay kalaban ng katotohanan. Dahil ang chismis, kung hindi kalahating katotohanan, ito po ay gawa-gawang kwento lang. Kung si San Gabriel po, nagdala siya ng good news, ito po ay katotohanan. Ang tanong, ikaw, ano ang news o balita na dala mo? Is it the good news? Is it the true news? Or maybe some fake news? Mga kapatid, God calls us to be like Gabriel, to bring messages of hope, encouragement, and love. Because remember, one good news can make your whole day beautiful. Isang mabuting balita lang napapaganda natin ang mundo, ang ating maghapon.
Di ba ang sarap marinig na pasado na sa exam yung anak mo o minamahal mo? Ang sarap pakinggan na marinig na cancer-free ka na, magaling ka na. Ang sarap malaman na mapaparusahan pala ang mga kurap. Hindi po ba? Wow! The good news can make our day beautiful. And this is what our world yearns for. Itong kulang na kulang ngayon sa mundo. The lesson of Saint Gabriel is, the Lord is inviting us to be His messengers. If you cannot preach a homily, that's okay. But at least every day, say some kind words. Please, show a smile to others and extend a little prayer for other people. Amen? Third and last, Saint Raphael is God's healer. Kung babasahin niyo po ang Biblia, lalong-lalo na sa Old Testament, dito niyo po makikita ang kwento ng Arkanghel si San Raphael. Doon po sa kwento ni Tobit. Si San Raphael po, yung kasama ni Tobias sa kanyang paglalakbay. At siya po yung nagpagaling sa kanya. Dahil po sa anghel na ito, nakakita siya. Kaya nga po ang kahulugan ng Raphael ay God heals. Sino po sa inyo ang may sugat? Hindi lang po physical, ha? Dahil madalas, marami sa atin may daladalang sugat sa ating kalooban. Yan yung mga karanasan na kung saan iniwan ka, sinaktan ka, broken-hearted ka, nabigo ka, hindi mo pa rin makalimutan. Mga kapatid, even if you are hurt, God sends His healing always. Sometimes, God's healing is not through doctors. Sometimes it is not only through medicine, but God's healing comes through our friends and always through His grace. You just need to ask God for healing. Hindi ka gagaling, kapatid, na aksidente lang. Because healing is intentional. Kailangan mong hilingin ito. Kailangan mong naisin na ikaw ay bumuti at gumaling. Kaya nga po, my dear friends, ask for the intercession of Saint Raphael the Archangel for your healing, for your strength. The lesson of Saint Raphael for us is, God does not only heal our bodies, but God heals our hearts and souls. Minsan, ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi lang nakikita sa ating pangangatawan, pero ito'y nag-uumpisa sa ating mga kalooban. My dear friends, as we honor these selfless spiritual beings, servants of God, we thank the Lord for their unending intercession and help for us. So today, my dear friends, when you feel weak, call Saint Michael. When you feel lost, call Saint Gabriel. When you feel broken, call Saint Raphael. Ang mabuting balita po, mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Mukha man mag-isa ka, pero hindi mo lang nakikita mga arkanghel, nandyan sila, sinasamahan ka. God sends His angels, our powerful friends, to remind us that we are loved, we are protected, guided, and healed always. And at the end of the day, mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, ang tunay na arkanghel ay hindi lang po nasa langit, kundi nasa mga tao sa ating paligid that God uses to protect us, to send us His good news, and to heal us. So we continue praying by saying in this Mass, Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, pray for us now and forever. Amen. Please stand. Tumayo po tayo. Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay nilalapit tayo sa Ama sa pamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan.
Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig niya ay ipagtatanggol at palalakasin ni San Miguel, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na nagtitipon sa paligid ng dambanang ito. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Nalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ng pagpupuri sa iyo at dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel at sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan namin, mga iniligtas mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di mapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, tinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Laurentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, ang iyong mga arkanghel, San Miguel, San Gabriel at San Rafael, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, ngayon amin nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang dalangin namin, mga dinulutan nito ng lakas, ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan. Sa maasahang pagkalinga ng iyong mga anghel, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. Ang patunay nito ay ang kanyang mga arkanghel. Hindi man natin sila nakikita, pero nararamdaman natin sila. Harinawa, umpisan natin ang ating linggo sa paghingi ng tulong sa kanila. For protection, pray to Saint Michael. For guidance, pray to Saint Gabriel. And for your healing, pray to Saint Raphael. Harinawa ang kanilang grasya ay mapasa atin at tayo din ay maging mga buhay na arkanghel na tumutulong, naggagabay at naghihilom sa ating mga kapwa. Be also an angel to other people. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.